buklot. Special for Ann Cayetano. Ano po yung stand nyo sa VFA? Ayan, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Unang-una po, ang Visiting Forces Agreement, tayo po ay naniniwala sa kakayahan ng ating sariling force, ng sarili nating army. Kaya naman po ay, kung may mangyayari po ganitong intervensyon, marapat lamang po na tayo ay maging mapagmatsyag, maging vigilante, para po makagawa tayo ng tamang desisyon dito. Kailangan po maraming salamat. May follow-up po ba mula sa bayan? Ayun, ano po ba sa tingin nyo yung dahilan kung bakit may BFA? Ako po ay natatakot malaman ang tunay na dahilan. Pero kung ang pinapronta po nila ay seguridad, sa palagay ko po may maayos sa paraan para malinang ang kakayahan ng Philippine Army. Nakikita ko naman po na malaki ang binibigay na budget ng gobyerno sa militar. So bakit kailangan na, kumbaga para maging underdog ang ating mga sariling sundalo? Kaya para sa akin po, siguro ang tunay na dahilan ng kanilang... Dahil siguro meron silang binabantayan. Dahil para sa perspektiba ng mga Amerikano, merong isang threat direkta sa Amerika. Kung saan nga po, muli ko pong i-reiterate ang naging tindig po ng aming USC Councilor, freshman representative to the UFC ng CHE, si Ms. Ann Cayetano. Tayo po ay magiging vigilante. Kung kailangan labanan, kung kailangan magpakita ng disagreement sa ganitong Visiting Forces Agreement, gagawin po natin. Lamang po, salamat. Ayan, at ayan po ang ating first round ng ating leader. Si Mr. Gama Hadler. Magandang gabi. Ang tanong ko lang ay kung anong stand nyo sa cybercrime law. Kung titignan po natin ang cyber or anti-cybercrime law ay marami po itong provisions na sinasabi. Nakakalungkot isipin na may ilang grupo na nagsasabi na tanggalin to buo. Pero kung titignan natin, meron to na nagliligtas sa mga bata na sa child pornography o kung ano man na hindi decente. Nakakalungkot bakit kaya nila ayaw i-scrap yung buong law kung tutusin ay isang part lang lamang. Kung tatanggalin kasi natin yung buong ayun, kung titignan natin, kung i-scrap po natin ang buong anti-cybercrime law, pro-pornography po ba tayo? Nakakaya naman po, di ba? Ayun, yun lang po na sa May follow-up po ba? Mr. Medina? Ano sa palagay mo ang dapat na hatol sa cybercrime? Kung isipin mo na kapag ikaw ay mahatulan ng libel, ay mas matagal ka pang makukulong kaysa sa isang kaso ng rape. ayun. Kaya tayo sa Move Up, gusto nating alisin ang itong parte na to dahil wala tong grounds at masyadong magulo at kung titignan, di ba, parang mas matindi yung mangyaring parusa kaysa sa ibang krimen. Kaya, kung titignan, parang personal lamang to na gusto ng ilang, or particular yung mga senator na naglagay nito, dapat natin tanggalin kasi kaya tayo naluklok dahil hindi lamang sa personal, dahil babalik at babalik tayo sa para to sa bayan. Maraming salamat. Okay, representative po from Move Up. Ito po ay para kay Ayesha ng
ito po ay in-inform po tayo tungkol dito at sana po yung tunay talaga na dahilan. Ano ang masasabi mo sa nangyaring insidente sa inyong kasama sa konseho at ano tingin nyo na tunay na kadahilanan nito? Ito yung particular na nangyari sa inyong kasama na si Enzo. Ano po yung tunay na nangyari kaya kung bakit nangyari ang insidente ito? Una, nakakalungkot na kailangan pang i-bring up sa meeting de avance. Si Enzo ay nirespeto namin bilang katrabaho, bilang kakilala at lalo-lalo bilang kaibigan. So tingin ko hindi ito ang tamang venue para siya ibigyan ng tulong. Hindi naman po sa ganun na ayaw natin. Siyempre nakakalungkot po isipin na may nangyari. Kaya nga po tayo sa Move Up, sinusulong natin ang Keep LB Safe. Pwede din po ito maging avenue kasi nakikita naman po natin na maraming estudyante na gustong malaman ng tunay na kadahilanan. Tama ba? Okay, ito na po yung follow-up question. Sana po sabihin na natin. May dahilan kung bakit siya nawala? Ganun po ba yun? Hindi ko na po sasabihin kung sino yung particular na ano. Kasi particular na nagsabi ng information na to. Yun naman po, yung tinatanong ko. Kung bakit siya wala na ngayon, ay pinalabas naman po sa mga balita. Siya po ay nilulol. Yun lamang naman po ang gusto natin. Kasi kaya nga po natin sinusunod ang tutuloy. Yun naman po. Salamat. Sa akin lang, tumakas na siya sa news eh. Alam na alam mo to eh. Ayun nga po, pero kung... Tinatanong mo pang ngayon. Hindi ko rin alam Ayun na po. dahil I work with din ni Enzo. Alam na alam din niya more than anyone else kung ano talaga ang nangyari dahil sila ang kausap ng Soho at ng admin. So, ayun, nirespeto na lang po natin siya bilang kaibigan, bilang kasama. Bilang naging kasama sa konseho. Maraming salamat. Okay, salamat po. Ito pong tanong ay para kay Mr. Carl Medina. Ano po ang masasabi mo sa US-Philippine relations? And ito ba ay nakakatulong o hindi sa pag-angat ng bansa? Yun lamang. Sorry, pwede po ulit. Ano po ang masasabi nyo sa US-Philippine relations? And ito ba ay nakakatulong o hindi sa pag-angat ng bansa? Okay, yung US-Philippine relations ay madami kasing factors na involved dyan. Hindi lang sa may visiting forces agreement, pero din nakakatulong din to in terms of sa globalization, in terms of trade. Dahil wala naman tayong, or yung karamihan ng produce na ginagawa natin ay ina-export, which would actually help with our nation's budget. So, para sa akin, kung ano man ang pinupush ng ating gobyerno sa Senado o sa House of Representatives, let them deal with it. Dahil if we or the people voted for them, so that means we or they should be representing the people. Yun lang po. May follow-up po. Okay, sige. Tama, bakit kayo sensitive? Okay po, please refrain from foul comments. Opo. Para po sa Move Up, are you against commercialization of education in the UPLB? You have 3 minutes and 30 seconds to answer.
Maraming salamat po sa katanungan. Unang-una, ayaw po natin ma-commercialize ang ating education dahil pwede po itong magdagdag ng bayari sa ating mga estudyante dahil tayo sa Move Up naniniwala tayo sa quality, accessible at relevant education. Dapat po lahat ay madaling makakakuha ng education, mas lalo na ng UP education sa UP. At syempre, dapat tignan din natin kung dapat maging vigilant tayo or tignan natin ang mga pinapatong na mga fees sa atin kung sakali may idagdag. Ilang naman po, maraming salamat. Any follow-up from Sakbayan? Wala na? Okay na? Okay, meron daw. Saglit lang daw. Sige, you have 2 minutes to rebut. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kung asagot ko ay against sa commercialization ng edukasyon sa UPLB. Kung ganun po, bakit dito sa GPOA sa fair play, ba't ginagawa niyo pong income generating ang FEDFED? Basahin ko lang po. We will enhance the planning implementation of the UPLB FEDFAIR in order to give the students a viable venue not just for enjoyment but also to build camaraderie and generate funds for services. Ayun. Unang-una po, hindi po hindi po particular tayo sa pagkakita, parang kapitalista pagdating dito. Halimbawa po, syempre po may mga organizations tayo lahat, diba? Tama ba? Syempre may konsepto po tayo ng FRA or fundraising activity. Bakit nga ba tayo nagpa-fundraising activity? Para po mapadayo ko sakali may activities tayo kung may mga susunod. Bakit po ba natin tututulan ang mga fundraising activities na mga organization? Kung walang pera organization, walang activity. Yun lamang. Okay na po. Ayan, so para sa... Dahil tapos na... From Cathy June. Carl Medina mentioned about having designated smoking areas. What is his stand on syntax law? Para sa akin, boto ako sa syntax law. Dahil ito, para maging patas naman, yung mga imported brands at local brands. Dahil, isipin nyo, Marlboro. Nag-smoke akong Marlboro dati. Marlboro. Ngayon, mighty na lang. Medyo hindi nakasya ng budget eh. Practical lang tayo dahil ako, I go there for the smoke. At yung tax na yan ay dadagdag sa pondo ng bayan. At yung pondo ng bayan naman ay, sabi nila, ay makakatulong para sa mga health na programs ng bansa. Yun lang po. Ian Neil Galang, Batch 2012 ng University Freshman Council. For the 4 freshman students running for USC Councilors under Move Up, you know that working in the council is not an easy job. So what is then our basis to trust you and that you have indeed did something for your co-freshmen, knowing that you are not even members of the current UPLB University Freshman Council? Okay po, isa pa. For the 4 freshman students running for USC Councilors under Move Up, you know that working in the council is not an easy job. So what is then our basis to trust you and that you have indeed did something for your co-freshmen, knowing that you are not even members of the current UPLB University Freshman Council? So I suppose dapat freshman candidate. Ayun nga, natanong sa atin na freshman lang tayo. Hindi tayo parte ng University Freshman Council. Bakit tayo tatakbo sa konseho? Unang-una naman sa lahat, hindi naman tayo kailangan maging parte ng University Freshman Council para makatulong sa mga kapwa nating freshie. Sa pagiging aktibo pa lang sa ating mga klase, sa pagiging leader sa mga group activity, kahit maliit man lang yun, nakakatulong pa rin tayo sa kanila. Maliban doon, ako, personal na experience ko bilang assistant block head sa aming block sa UP1, okay, nakakatulong sa aking
faith dahil kapag sila'y nangangailangan sa kanilang mga assignment, nandun ako para tumulong. So hindi ba iyon sapat na pagtutulong? Okay, sa ngayon, bibigyan ako ng isang konkretong ehemplo. Tumutulong ako sa aking mga kaibigan sa kanilang mga NRP sa N2. Alam naman natin mahirap ka naman ng N2. At nararapat lang na kung kaya mo naman, bakit hindi mo tulungan ang iba? Yun rin ang aking prinsipyo kung bakit ako tumatakbo para sa konseho. Dahil kahit freshman lang ako, alam ko naman kaya ko makatulong sa iba. So kung kaya mo naman, hindi ba obligasyon mo na gawin iyon para sa iba? Eh lamang ko. Eto. May tanong galing kay Cathy June Fiel. Kayo ba ay lumulubog sa batayang masa at nakikisa sa kanilang pakikibaka para sa pagbabagong panlipunan? Paano nyo nagagawa? Kayo ba ay lumulubog sa batayang masa at nakikisa sa kanilang pakikibaka para sa pagbabagong panlipunan? Paano nyo po nagagawa? Kayo ba ay lumulubog sa batayang masa at nakikisa sa kanilang pakikibaka para sa pagbabagong panlipunan? Since yes, bakit? Yes, ang buklod po, tayo po sa buklod ay naniniwala na kaya po natin at ginagawa po natin patuloy ang paglubog sa masa. Katulad ko po bilang isang membro ng buklod, UPLB, bilang forestry student, parte po ng aking pag-aaral sa Certificate in Forestry ang pag-immersion sa iba't ibang lugar. Katulad po sa Cavinti, Quezon Province, kasama po namin ang mga magsasakang lumulubog doon na tumutulong sa kanila. Ganun, ayun lamang po. Ayan, dagdag din po namin sa JPOA ng pinakamalakas na University Student Council, ang buklod UPLB, kasama po sa JPOA namin yan. At nangungunang gustong gawin ni University Chairperson Arthur Holt na yung sa paglubog sa masa. Bilang pagsusok din po sa sinabi po ni USC Councilor Sabi Lamino, nito pong second semester, nagkaroon po kami ng paglubog sa mga preso ng Pilipino. Doon po namin naramdaman ang hugot ng mga kapwa natin Pilipino na kukulong na hindi dumadaan sa due process. Narinig po namin ang kanilang mga concern. Bakit nga ba nila nagawa ang mga bagay na ito? It will root down and will be ripped down to poverty. Sa palagay ko po, ito po isa sa konkretong nagawa ng buklod sa paglubog sa batayang masa ng lipunang Pilipino.